Sipag at tiyaga ang puhunan namin sa paghahanap sa inyong mga nawawalang mahal sa buhay. Pero kung minsan, nahahalungan na rin ito ng swerte, kaya mas mabilis naming natutunton ang mga nawawala ninyong kamag-anak. Sa ganitong paraan namin nahanap ang ina ni Ryan. Himbing pa ang umaga, abala na sa paghuhulma ng tinapay ang mag-inang Fe at Emmaline. Nakasalalay kasi sa kanilang mga kamay ang magiging lasa ng mga niluluto nilang monay at maliban sa mga sangkap, binubudburan din daw nila ito ng pagmamahal, alang-alang sa mga suking kakain nito. Pero ang tao, sabi nga sa Biblia, hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Tulad ng mag-inang Fe at Emmaline, ngayon binubuhay naman ng pag-asa na mahanap pa ang bunso nilang si Ryan na ipinaampon nila halos 3 dekada na ang nakalilipas. Talagang masakit bilang isang ina, masakit sa kalooban ko na mahiwalay ang anak ko. Ang katuwiran ko nga, di bali kami magkamatay, basta sama-sama kami. Wala sanang hinagpis doon sa puso niya na kung bakit pinaampon namin siya. Pinaampon siya ng nanay ko. Gusto lang naman ng kapatid ko, ay ng nanay ko na maganda yung katayuan niya. Ayon kay Aling Fe, ang salat nilang pamumuhay ang salarin kung bakit nakuha nilang ipamigay ang anak. Hiwalay na siya sa asawa at namamasukan lang bilang katulong bago niya ipinanganak si Ryan. Umiiyak ko ako noon. Sabi ko, ang anak ko hindi ko pagbibili dahil may hawak ko silang pera. Gusto ko lang mapabuti ang bata. Magkaroon naman po ng kinabukasan dahil hindi ko po talaga kayang suportahan. Kapitbahay lamang daw ng kanilang amo sa Caloocan ang umampon kay Ryan. Kaya kahit paminsan-minsan, nakikita nila ito hanggang sa ito'y nagbinata. Pero ni isang beses, hindi nagkalakas loob si Aling Fe na magpakilala sa kanyang anak bilang tunay na ina nito. Eh sabi sa nanay ko, may tamang panahon, may tamang araw. Darating ang panahon na kung kikilalanin kayo, pasalamat kayo. Kung hindi naman, pasalamat pa rin dahil nabuhay siya ng matiwasay. Dahil hindi na nakaya ni Aling Fe na magpanggap na wala silang ugnayan ng ipinaampon niyang anak, nagpasya na lang siyang magpakalayo-layo at magparaya. Magtitiis ako hanggang kung saan ako makapagtitiis. Total, maayos na naman siya. Basta ang mahalaga sa akin, napabuti naman po siya. Ngunit ngayong hindi na raw siya bumabata, gusto na raw niyang mahanap at magpakilala sa kanyang anak bago pa man mahuli ang lahat. Anak, kung ano man ang sama ng loob mo sa akin, patawarin mo ako. Ikaw na lang ang bahalang mag-abot sa isipan ko. Anak, ako ang tunay mong magulang. Kaya nagawa ko yun sa kinabukasan mo. Sabi nga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. At sinong puso ang hindi lalambot sa oras na marinig nila ang pagsusumamo ng isang nangungulilang ina. Sa natatandaan ni Aling Fe, Ryan Libaw daw ang ibinigay na pangalan ng mag-asawang umampon sa kanyang anak. 29 anyos na raw ito ngayon at sa May Paho sa Caloocan huling nanirahan ang umampon sa kanyang bunso. Nito lamang bago nagpalit ang taon, isang lalaki ang dumulog sa aming programa. Hinahanap daw niya ang kanyang ina at kapatid na magta-30 taon na niyang hindi nakikita. Ang lubos na umagaw ng aming atensyon, ang pagkakaalam niya, Fe ang pangalan ng tunay raw niyang ina. Ang lalaking yon ay si Ryan, batang Caloocan. Namulat sa katapangan ng bayaning si Andres Bonifacio, kaya't palaban sa mga pakikibaka sa buhay. Pero tila isang hamon ang halos nagpatumba sa kanya nung nadiskubre niyang ampon siya. I was 16 years old nung nalaman ko na adopted lang ako. Tapos, doon nga sa mga chismis lang. Tapos,
Kinuwento sa akin ng adopted parents ko na yung istorya kung bakit ako napaampon. Uniko iho si Ryan ng mag-asawang nagpalaki sa kanya. Sagana hindi lang sa material na bagay, kundi maging sa pagmamahal. Pero sadya pa ring may kulang. Nararamdaman ko na parang hindi ko makilala yung sarili ko. Kaya dapat talaga na talagang hanapin ko sila para lubos akong makilala yung sarili ko, pati yung mga kadugo ko. At kung may pag-aalinlangan daw ang kanyang tunay na ina, wala raw itong dapat ipangamba. Kung ang Diyos nga nakakapagpatawad, tayo pa kayang tao. Yun lang naman, gusto ko lang madama ko rin na yung pagmamahal nila at yung pagmamahal ko, gusto ko rin ipadama sa kanila kahit papano, kahit sa sandaling panahon na lang. Kapatawaran ang tanging hiling ni Aling Fe sa kanyang anak na si Ryan. Matapos ang 2 dekada, matanggap kaya ni Ryan ang ina na nagpaampon sa kanya. Muli po nating tunghayan ang madamdaming pagkikita ni Aling Fe at ni Ryan. Sa aming pagtitimbang, hindi malayong si Ryan ang hinahanap na anak ni Aling Fe. Kaya para maging magandang pasok ng taon sa kanila, mula Caloocan, bumiyahe kami patungong Bukawi, Bulacan, kasama si Ryan. Kakaroon na ako ng peace of mind. Yung wala nang gumugulo sa akin. Tsaka lalo na pag natutulog ako sa gabi, wala na akong niisip. Nung mga sandali namang yon, ang mag-inang Fe at Emmaline, ninanamnam ang lilim na hatid ng kalikasan. Hindi man lamang nila natunugan, napapalapit na sa kanila ang taong hahawi sa makapal nilang ulap. Ikaw na ba ang anak ko, anak? Ikaw na ba ang anak ko, anak? Salamat ko sa Diyos, nakita tayo. Alam, pasensya ka sa akin. Hanggang sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Pasensyahan mo ako na nagawa ko sa iyo, anak ko. Matagal ako nag-test ng ganyan na pangyayari. Magandang ko ang magandang kinabukasan mo. Anak, may asawa ka na ba? Anytime na gusto mo ako makita, puntaan mo ako. Anak ko! Ang laking hirap na tinis ko. Langalang sa kinabukasan mo. Salamat sa Diyos. Nagkita tayo, anak ko. Ang ate mo ito. Ang tanikala ng 3 dekadang pangungulila, dali-daling tinunaw ng ilang segundong yakapan. Ang tagal ng tinis kong hirap sa iyo, anak. Pinagkait ka sa akin nang nagkuha sa akin ng daddy at mami mo. Hindi kita pinagbili sa salapi, hindi kita pinagkaloob ko sa kanila yung lahat na dahil wala silang anak, kundi ikaw lang. Sana anak, huwag mo Wala akong sama ng loob, kaya lang. Nanap ko rin kayo nung February pa. Hindi rin na pagkakatulog. Sinabi sa'yo ng mama. Hindi ako na pagkakatulog. Pinagtapat din sa'yo ng daddy mo. Hindi ko pa malalaman sa chismis. Chismis ang nagdala. Ang mga taon na inagaw sa mag-iina, pilit binabawi sa walang patumanggang kumustahan at kapatawaran. Papasalamat ako sa'yo kasi papasalamat ako kay God. Binigay ka sa sa magandang kamay, magandang sitwasyon. Pinalaki ka nila ng na yung lahat ng gusto mo, nabibili mo. Kaya sana huwag sumama. Huwag na lang ikaw, anak, sumama ang loob mo sa akin dahil talagang kung ano man kinasusuklan mo sa akin, tanggap ko na rin lahat. Hindi. Dahil kung hindi kita ginawa ng ganon,
ginawa ng Mararanasan paraan. mo to. Mararanasan mo ang lahat na hirap na dinaranas ko sa ngayon hanggang sa ngayon. Wala ka sa kinatatayuan mo na iyon. Sabi ko, kung nagagalit ka man, okay lang. Napakabuti ng Diyos. Salamat po Ba't sa ko kayo inyo. hanapin? Kung galit ako sa inyo, kung ba't ko kayo hanapin? Hindi ko sana kayo nanap kung galit ako sa inyo. Eh, sabi kasi iba daw. Ayon kay Mother Teresa, mas mahirap maibsan ang kagutuman sa pagmamahal kaysa kagutuman sa tinapay. Kaya naman para sa mag-iinang Fe, Emmaline at Ryan, wala nang mas sasarap pa sa muli nilang pagkikita. Dahil sa wakas, ang pagmamahal na matagal na panahong ipinagkait na maipadama nila sa isa't isa, nakamit na nila at siyang bumubusog ngayon sa kanilang mga puso at kaluluwa.